Ang mga kwento tungkol sa aswang, manananggal, duwende, kapre, maligno at engkanto ay ilan lamang sa mga kwentong bayan or folklore sa wikang Ingles. Ito ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino na nagsimula pa noong unang panahon. May mga paniniwalang may mga taong biglang misteryosong nawawala dahil ang kanilang katawan ay kinuha umano ng mga engkanto. Ang ganitong konsepto ay maihahalin tulad sa mitolohiya ng mga Hapon. Ito ay tinatawag na kamikakushi o abduction by God. Isa sa maihahalin tulad sa kwentong ito ay ang misteryosong pagkawala ng dalawang dalagang estudyante noong taong 1996. Ang kasong talakayin natin ngayon ay ang Subonos Pa case na gumimbal at nagdulot ng maraming spekulasyon at haka-haka sa publiko ng mahigit 2 dekada. Si Megumi Yashiki at ang kanyang kaibigan na si Narumi Takumi parehong 19 na taong gulang noong 1996. Sila ay estudyante ng isang local high school sa lungsod ng Himi na matatagpuan sa Toyama Prefecture. Si Megumi at Narumi ay inilarawan ng mga taong nakakakilala sa kanila bilang masayahin at palakaibigan. Ang kanilang kuryosidad sa okultismo at mga multo ang nagtulak sa kanila upang mag-ghost hunting. Noong May 1996, nabalitaan nila ang tungkol sa Chubuno Hotel, isang sikat na tourist spot sa mga taong mahilig mag-ghost hunting. Dahil nga sa mga katatakutan at misteryoso hinggil sa nasabing hotel, ay naengganyo sila o nagplano ng Imodameshi o courage test. Ito ay tumutukoy sa isang uri ng tradisyonal na laro. Karaniwan itong ginagawa ng mga grupo ng tao kung saan ang mga kalahok ay pinapadanas ng takot o hinahamon sa pamamagitan ng mga nakakakilabot na sitwasyon. Kadalasang ginagawa ito sa gabi o sa mga lugar na may mga kwento ng kababalaghan. Noong 5 ng Mayo taong 1996, bandang 9:00 ng gabi, bago sila tumungo sa kanilang destinasyon, ay dumaan sila sa isang supermarket kung saan nagtatrabaho ang kanilang mga magulang upang magpaalam at para na rin bumili ng mga baterya at flashlights na kanilang kagamitan sa ghost hunting. Bukod sa kanilang dalawa, ay may isang kaibigan din silang inimbitahan upang sumama sa kanila, subalit ito ay tumanggi. Bandang 10 p.m. ng gabi, ayon sa spekulasyon na hindi nakumpirma, sila ay huling nakita sa Kayomaru Park na may mga taong kausap. Kung sino man ang mga iyon ay nanatiling palaisipan hanggang ngayon. May mga espekulasyon na ang kanilang kausap sa park na iyon ay ang kaibigan na nabanggit nila na nag-imbita sa kanila na magtungo sa Subuno Hotel. Ayon sa ulat, huling nakita ang kotseng sasakyan ng mga dalaga na dumaan sa may bahagi ng national route papunta sa bayan ng Ozu na agad namang pinatotohanan ng mga pulis. Ayon sa kanilang pamilya, nagpadala pa ang mga ito ng mensahe gamit ang pager na nagsasabi na sila ay maayos na nakarating sa bayan ng Ozu. Ang pager ay isang maliit na elektronikong aparato na ginagamit upang magpadala at tumanggap ng mga mensahe, karaniwan sa anyo ng mga numeric o text-based na mensahe. Kilala ito bilang beeper at naging tanyag noong 80s at 90s bago pumasok ang mga smartphone at iba pang makabagong teknolohiya. Lingid sa kaalaman ng kanilang pamilya,
Yun na pala ang huling mensaheng kanilang natanggap bago misteryosong naglaho ang mga ito. Pagkatapos ng gabing iyon, ay hindi agad nag-alala ang kanilang pamilya dahil inakala ng mga ito na baka abala lang daw ang dalawa at nagkakasiyahan. Matapos ang 2 araw, nag-umpisa silang mabahala dahil ayon sa kanila, hindi ugali ng kanilang mga anak na hindi magparamdam ng ganoong katagal. Agad silang nagtungo sa pulisya upang i-report na ang kanilang mga anak ay nawawala. Subalit, dahil holiday sa Japan noong araw na yon, naging mabagal ang takbo ng investigasyon. Ang masaklap pa dito, dahil sa privacy law ng Japan, nahirapan silang maisapubliko ang mga pangalan ng mga dalaga dahil sa kadahilanang sila ay 19 na taong gulang pa lamang. Umabot pa halos ng mahigit 1 taon nang sila ay pangalanan sa publiko. Ayon sa investigasyon, nakumpirma na bumisita ang mga dalaga sa Chubuno Hotel noong 5 ng Mayo. Nilibot ng dalawa ang buong area at nagplano mag-check out sa Erie Hotel na katabi ng Chubuno. Pero pagkatapos ng gabing iyon, bigla na lang silang naglaho na kahit bakas ng kanilang kotse ay hindi natagpuan. Ito ay naging palaisipan sa mga pulis kung talaga bang nakarating sila sa Erie Hotel o may nangyaring masama habang sila ay bumibiyahe. Isa din sa naging palaisipan ay baka naisipan ng dalawa na maglayas malayo sa kanilang pamilya upang mag-umpisa ng bagong buhay. Kagaya ng Pilipinas, ang bansang Japan ay mayaman din sa mga tradisyon at pamahiin. Pinaniniwalaan nilang hindi lang ang tao ang naninirahan dito sa mundo. Bukod sa atin ay may ibang nilalang na hindi man natin nakikita ay kasama natin naninirahan sa mundong ibabaw. Ang kwento ng misteryong pagkawala ng mga dalaga ay inihalin tulad sa mga kwento ni Kunyo Yanagita. Siya ay kilala bilang isang folklorist. Ilan sa kanyang tinanghal na mga kwento ay ang misteryosong pagkawala ng isang batang lalaki na naglalaro sa templo. Ayon sa kanya, bago ito mawala ay natagpuan pa itong nakatulala sa kalawakan. Sinabi niya rin na kinuha ang bata ng isang Tengu. Ang Tengu ay isang nilalang sa mitolohiyang Hapon na karaniwang inilalarawan bilang isang uri ng kreatura o espiritu na may mga katangian ng tao at ibon. Kilala ang Tengu sa pagiging malupit, misteryoso at makapangyarihan, at madalas itong itinuturing na tagapangalaga ng mga bundok at kagubatan. Maraming hindi naniniwala sa kanyang kwento, subalit maihahalin tulad kaya ito sa kaso ni Megumi at Narumi. Ang Chubuno Hotel ay matatagpuan sa Himi City, sa Toyama Prefecture, Japan. Isa itong sikat na hotel sa rehiyon at kilala sa mga magagandang tanawin ng dagat at makulay na lokal na kultura ng Himi. Madalas ang mga bisita ng Chubuno Hotel ay pumupunta upang mag-relax at mag-enjoy sa mga amenities ng hotel, pati na rin upang maranasan ang mga lokal na pagkain at kultura. Ang lugar na ito ay kilala rin sa mga natural hot springs, kaya't may mga bisita ring dumarayo upang magpaligaya at magpahinga sa mga thermal na tubig. Naging abandonado ang hotel na ito noong early 1980s matapos sumailalim sa pagkalugi. Dahil sa isang auction, naibenta ito ng 35 million yen. Ito ay naging hideout din ng mga gangsters at mga mahilig mag-ghost hunting. Bago pa ito inabandona, naging maingay na ang mga haka-haka tungkol sa mga nakakatakot na kwento sa hotel na ito.
May mga haka-haka din na nagpakamatay umano ang dating may-ari ng hotel dahil sa bankruptcy. May isa pang haka-haka na may batang lalaking estudyante na nalunod sa spa pools. Paglipas ng mga taon, ito ay naging isa sa sikat na tourist spot para sa mga gustong mag-ghost hunting. Dahil din sa mga turista na nag-iiwan ng mga basura, hindi napanatili ang kalinisan ng hotel. Noong 2023, ito ay napagdesisyonan ng gibain. Noong March 10, 2001, sa isang sikat na Japanese online forum na 2chan, may isang anonymous user na nakaagaw ng ingay at atensyon dahil ayon sa kanya ay alam niya ang katotohanan sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga dalaga. Sa kanyang magkakahiwalay na post, summer noong 1997, siya ay nasa isang small snack shop sa bayan ng Kanazawa. Ayon sa kanya, apat lang silang mga customer ng araw na yon. Nilapitan siya ng isang babae at sinabing gusto siyang makausap ng isang lalaking customer na edad nasa early 20s. Lumapit naman siya sa ekstrangherong lalaki at ito ay nagtanong sa kanya kung gusto niyang makarinig ng kwentong katatakutan. At binanggit na nga ng lalaki ang tungkol sa Chubuno case, binantaan siya nito na kapag kumalat ang kwento ay ipapatay siya. Bukod sa pamilya ng dalawang dalaga, ay nagpadala din umano ang mga lalaki ng mensahe sa iba pang kaibigan ng mga dalaga at sinabing magkita sila sa Futuga Momoten imbis na sa hotel. At imbis nga na sa hotel, ay dinala umano ng mga lalaki ang mga dalaga sa abandonadong ospital na malapit sa Futugami Mountain. Bukod sa kanila ay may nag-iintay pang dalawang lalaki roon at doon nila ginawa ang pag-atake sa mga dalaga. Pagkatapos ng krimen ay tinakot ng mga dalaga ang mga lalaki at binantaan na i-report ang mga ito. Dahil sa takot ng mga lalaki ay sinakal ng isa sa mga ito si Megumi hanggang mamatay. Dahil takot na ma-expose, pinatay din nila si Narumi. Ang mga bangkay ng mga dalaga ay tinapon sa isang imburnal sa Futugami Mountain. Nilinis ang fingerprint ng kotse at iniwan din ito sa nasabing bundok. Namatay na daw ang isa sa mga lalaki at yung isa naman ay nasa mental hospital habang ang isa ay nagtatago. Ayon sa mga Japanese netizens na nakabasa ng post ng anonymous user na ito, hindi daw dapat paniwalaan ang kanyang salaysay sapagkat nabanggit din nito sa kanyang post na siya ay lasing nung araw na yon. Ang iba ay naniniwala, subalit ang duda ng iba, ang kwento ay gawa-gawa lang para umani ng atensyon. Pinabulaanan naman noong 2014 ang kwentong iyon nang lumantad ang tatlong lalaki na umano ay nakakita sa pangyayari. Ayon sa tatlong lalaking lumantad sa pulisya, noong gabi ng May 5, 1996 sa Fushigi Toyama Fort, may nakita silang dalawang babae na nakasakay sa kotse. Binalak daw nilang lumapit pero nang sila'y papalapit na, biglang nagpaatras ang kotse at nahulog ito sa bangin hanggang sa bumagsak sa karagatan. Ayon sa kanila, natakot sila na lumantad nung panahong iyon dahil baka sila ay mapagbintangan. Kaya 18 taon nilang binaon sa limot ang pangyayaring yun. Naniwala naman ang mga pulis sa kanilang kwento at wala umanong nakitang foul play dito kaya hindi na dumaan pa sa masusing investigasyon. Makalipas ang 6 na taong ay binuksan muli ang investigasyon. Noong March 2020, 24 years matapos mawala ang mga dalaga, ay nagkaroon sila ng malawakang paghahanap
sa bahagi ng Toyama Port para hanapin kung naroon ang mga katawan ng mga babae. Sa lalim na 8 metro ay natagpuan ang isang kotse at sa loob nito ay natagpuan ang 2 skeletal. Isa sa mga bagay na na-recover ay ang gas station card na may pangalan ng isa sa mga dalaga. Lubos naman ang hinagpis na magulang ni Megumi nang mabalitaan nila na natagpuan na ang katawan ng kanilang anak. Sana daw ay totoong naglayas na lang ito at bumuo ng bagong buhay. Ang misteryong nagdulot ng iba't ibang haka-haka sa loob ng mahigit 2 dekada ay nabigyan na ng kasagutan. Pero sa kabila nito, mas lalong dumami pa ang katanungan. Kung pagbabasehan natin ang police reports at mga inulat na detalye ng media, ay may ilang mahalagang punto na kaduda-duda. Una, sino ang 3 lalaki? Bakit hindi sila lumantad agad? Bakit naghintay pa sila ng 18 taon? Bakit sila biglang lumantad? Paano nakakasiguro ang mga lalaki na 2 babae ang nakasakay sa kotse gayong madilim ng mga oras na yon? At paano nahulog ang kotse sa dagat gayong flat naman ang kalsada? At kung nahulog man ang kotse sa dagat, bakit hindi lumabas ang mga dalaga? Dahil ba patay na sila nung nahulog ang kotse? At panghuli, bakit umabot ng 6 na taon ang imbestigasyon matapos lumantad ng mga witness? At bakit hindi sila naikonsiderang suspect? Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya ang tatay ni Megumi dahil sa naging takbo ng imbestigasyon. Tumanggi ding magbigay ng iba pang detalye ang mga pulis. Hanggang ngayon, may mga katanungan at sari-saring teorya at spekulasyon pa rin na patuloy na bumabagabag sa publiko. Pero ang mga ito ay mananatiling haka-haka lamang kung walang pinanghahawakang malinaw na kasagutan.